Makapal na putik at naglalakihang bato na galing umano sa Bulkang Kanlaon ang tumambad paghupa ng matinding pagbaha sa Negros Oriental. Nasa 20 naman ang naitalang nasawi sa Negros Occidental, kabilang ang ilang inanod ng tubig. Mula po sa Bacolod, Negros Occidental, nakatutok live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, Emil mga kapuso, 29 ng mga local government units dito sa probinsya ng Negros Occidental ang naapektuhan dahil sa pananalasa ng bagyong Emil kahapon. Ayon naman mga kapuso sa ulat mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental ay naitala mahigit 100,000 mga kataong naapektuhan dahil sa pagbaha. Naapektuhan din ang kanilang mga kabahayan. Mga kapuso, 20 katao naman o 20 katao naman ang nawala ng buhay o binawian ng buhay dahil nga sa trahedya na dala ng bagyo. Sa lakas ng ragasan ng baha sa kalsadang ito sa Canlaon City, Negros Oriental, di nakaligtas pati nakaparadang truck sa gasolinahan na mabilis tinangay ng tubig. Nagngangalit ang kulay putik na baha nang mabilis itong lunurin ang mabahay at establishmento. Sa hiwalay na video, makikita na ang inanod na truck na nakatagilid sa gilid ng kalsada. Nagmistulang malaking dagat ang lungsod. Tama na taon. Paghupa ng baha, ganito ang tumambad. Makapal na putik sa kalsada at naglalakihang bato. May mga kalsadang hindi madaanan. Ayon sa mga otoridad, galing sa Bulkang Kanlaon ang naglalakihang tipak ng bato at putik. Tuloy-tuloy ang clearing operations doon. Pero sa gitna ng baha at pahirapang pagdaan dahil sa mga bato, nagbayanihan ang mga residente para buhatin ang labi ng mga yumaong kababayan patungo sa kanilang tahanan. Sa La Castellana, Negros Occidental, siyam ang nasawi ayon sa kanilang MDRRMO. 20 ang patuloy pang pinaghahanap. Ang ilang residente ng Barangay Sagang napayak na lang nang makitang wala ng buhay ang kanilang mga kaanak sa tabi ng kalsada. Di maipaliwanag ang nararamdaman ni Mang Vicente na namatayan ng asawa sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Hanggang ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ang 3 nilang mga anak kabilang ang 9 na buwang sanggol. Nakasabit ko sa kahoy. Katukan ni kami sa ilan ni ugangan kay taas sila balay. Tapos? Dito nilagap buhay. Ang 4 na taong gulang na anak ni Mang Aguinaldo na rescue. Ngunit ang ibang kaanak nito nananatiling missing. Kaya ako mata ka nakita ko buhi pa man. Ano misay mo sa Christina? Kunaramdan na magpagkita ka na bangkay law. Ang iban tabunan ka kahoy, iban natabunan ka mga mga lutak plus raw. Tami mo hindi ta mapaktan sa sarang way kita nag-expect nga mo tukli ka dako sa tubig. Sakit man ba sagon o kasubo ba sagon? Nga kung mga gabi natabo damo-damo gid ang nagkalamatay. Sa datos naman ng Negros Occidental PDRRMO, umabot na sa 20 katao ang iniulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Tino sa probinsya. May ara mga anod tanan mo na mostly ang reason with founded body. Nag-deploy na pag nagbulig man to sa operations ng search, rescue and retrieval. Dagdag ko lang Emil mga kapuso, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng search and retrieval operation ng PDRMO sa maraming LGU dito sa probinsya ng Negros Occidental. Katuwang din ng mga kapuso ng PDRMO ang ating makawani mula sa PNP, BFP, maging Philippine Coast Guard at maging ang mga private organizations ay tumutulong na rin upang mapabilis ang paghahanap ng mga missing persons o mga nawawala. At yan munang latest mula rito sa Bacolod City at probinsya ng Negros Occidental. Emil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Tinutugis ng mga otoridad ang mga lalaking nagpanggap na pulis at saka ng hold up sa isang alahero sa Caloocan. Huli naman ang kasabot nilang nakikipagtransaksyon sa biktima online. Nakatutok si June Veneracion.
Dahil madalas ka video call, napaniwala ang alahero na si alias Jessie na tunay na nagbebenta ng ginto ang kanyang mga kausap sa social media. Nakikita ko po yung napakita po nila sa akin through video call, kaya medyo napapanatag po ako. Kaya nitong October 17, nagpakita si alias Jessie sa isa sa mga suspect na si alias Nena sa Caloocan para matuloy ang kanilang transaksyon. Pero walang nagpakita na may dalang ginto. Sa halip, 4 na lalaking nakamotorsiklo ang gumulat kay Jessie at kanyang kasama. Ang sigaw nila, sir, mga pulis kami, anong transaksyon nyo dito? Mga pulis kami, tapos doon na po pinadapaan na po kami, tapos yung kasama ko po tinuktokan sa ulo ng baril. Tapos ako tinulak pa po ako nun para kasi ayoko nga pong dumapa eh. Nakuha sa kanya ang mahigit 200,000 pesos na pambayad sana sa ginto at iba pang personal na gamit. Gold scam ang tawag ng PNP sa modus. Grupo sila in the sense na iba yung nakikipag-usap at pagka iba yung hold up. Ikaw ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest. May karapatang manahimik at magsawa ng kibo. Sa pag-iimbestiga, nakilala ng PNP si alias Nena. Meron na siyang warrant of arrest para sa iba pang kaso, kaya inaresto noong October 24, pero nakapagpiyansa rin. Nakilala na rin ng PNP ang mga kasabwat niyang humold up sa biktima. Usually yung mura, tapos akala mo magandang offer, yan yung nakaka-inganyo. Kaya marami manluloko talaga. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Kapwa bumaba ang trust and performance ratings ng Pangulo at ng Vice Presidente. Batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Mula sa 64% noong Hulyo, bumaba sa 57% ang mga nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba naman sa 54% ang mga nasisiyahan sa pagganap niya sa kanyang tungkulin mula sa 62%. Si Vice President Sara Duterte, bagyang bumaba ang trust rating sa 51% mula sa dating 54%. Bumaba rin sa 49% ang kanyang performance rating mula sa 50%. Isinagawa ang survey noong September 30 hanggang October 4, 2025 sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 probability respondents, edad 18 pataas. May margin of error na plus-minus 3% ang survey at confidence level na 95%. Kasunod ng anunsyo ng Ombudsman na iimbestigahan ang mga Villar, nasisilip muli ang ilang proyekto ng gobyerno at kung paano nakinabang dito ang ilang ari-arian ng pamilya. Kabilang dyan ang Zapote River Drive Project na imbes na makatulong kontra baha ay nagpakipot pa umano sa ilog ayon sa kinatawan ng Las Piñas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Nakita mo yung river wall. Tarong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ito ang pahayag kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa mga proyekto ng gobyerno na nagdulot umano ng pakinabang sa mga ari-arian daw ng pamilya Villar. Ito ang dati nang ipinupunto ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Ang River Drive Project dumaan aniya sa ilang ari-arian ng mga Villar. Yung mga creeks namin dito, nilagyan din ng kalsada. O papunta din doon sa mga establishment at mga subdivisions nila. Ang lupa na nagkakahalaga ng 2,000 to 3,000 pesos per square meter. Pag nilagyan mo ng kalsada yan, nilagyan mo ng isang connecting bridge papunta sa isang malaking lungsod, definitely, tataas ang presyo ng mga lupa mo. Ipinakita ni Santos ang isang bahagi ng River Drive kung saan din matatagpuan ang isang residential village na pag-aari umano ng mga Villar. Ito, isa sa mga subdivision nila kung saan nag-benefit sa access yung kanilang subdivision. Oo. Ilog to. Itong tinatayuan natin, ilog. Oo. Ayon sa kongresista, ang ilog naging makipot dahil sa ginawang kalsada sa gilid nito, kaya hindi umano nakatulong sa baha. Nitong July, bumaha sa lugar dahil sa ulang dala ng habagat. Pwede mo lang gamitin sa mga main rivers dito sa urban areas para linisin lang ang river ay 3 meters lang. At lumalabas dito yung sukat ng
easement doon sa River Drive na dapat ay 3 meters ay umabot na mga 8 hanggang 10 meters. Dagdag pa ni Santos, makikipagtulungan siya sa Ombudsman at sa ICI sa investigasyon sa proyekto na aniyay isa lamang sa marami umanong proyekto ng gobyerno na posibleng napakinabangan ng Villar Properties. Hininga namin na reaksyon ng pamilya Villar, pati na sina Senador Mark at Camille Villar, pero wala pa silang pahayag. Nauna nang dinepensahan ni dating Senadora Cynthia Villar ang Las Piñas-Zapote River Drive Project na isa raw flood control at traffic decongestion project upang marehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa baha. Hindi lang sa Las Piñas kundi maging pati na rin sa Parañaque, Muntinlupa at Cavite. Kasama rin daw sa pangunahing layunin ng proyekto na makapagbigay ng alternatibong daan para maibsan ang traffic. Ipinakita raw nila sa proyektong ito na kapakanan ng nakararami ang nauuna at hindi umano ang interes ng iilan. Ang paratang na ginawa ito para palabasing pabor lamang sa ilang pribadong ari-arian ay paninirang political daw na wala umanong basihan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, napaiyak na lamang ang maraming taga-Talisay, Cebu matapos tangayin ng baha ang kanilang mga bahay. Sabi ng DPWH, kailangan ng matinding pagpaplano para hindi na maulit ang baha sa probinsya, sabay pangakong iimbestigahan ang mga substandard na proyekto kontra baha. Nakatutok doon live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, maliban sa mga naitalang namatay, 8 pang katao na inanod umano ng baha ang patuloy pang pinaghahanap. Pagkatapos manalasan ng Bagyong Tino, ito ang tumambad sa Talisay City. Mga nasirang bahay at istruktura malapit sa Mananga Bridge. Karamihan sa mga bahay na nasira, wala ng bubong. Sirang-sira kahit mga konkretong bahay. Natangay naman ng baha ang karamihan sa mga bahay dito sa Isla Verde ng Barangay San Isidro at sa kabilang barangay sa Lawaan Dos. Ito ang mga bahay na nasa gilid ng sapa ng Mananga dahil walang nabitbit na gamit ng lumikas. May mga bumalik sa sira nilang bahay upang maghanap ng pwede pang mapakinabangan. May mga napaiyak na lang nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang tahanan. Nanawagan sila ngayon ng tulong na mga damit, pagkain at tubig. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Gulyas, isang araw bago tumama ang bagyo sa Cebu, nagpatupad na sila ng forced evacuation, pero may iba umanong hindi sumunod. There are some areas na murag na wag yun sila magtuo na musapaw ang sapa og maabot dito. Then they needed help. Pero when they needed help, murag kanang ang mga rescuers na sad ang murag maglisod og adto. So we had to wait after the storm was over. Sa talaan ng Talisay CDR-RMO, aabot na sa 7 katao ang naitalang namatay sa lugar. Isa nito ang hindi pa alam ang pagkakilanlan. Samantalang aabot naman sa 8 pa ang missing. Samantala, tiningnan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon sa Mananga Bridge kasama si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Sabi ni Dizon na kailangan ng matinding replanning of flood mitigation di lang sa Talisay City, kundi sa buong Cebu Province. Dahil kulang lang daw ang revetment wall. The solution is really to control the water from upstream. Sad to say, hindi yon ang ginawa in the past. Kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Namahayag rin si Secretary Dizon na iimbestigahan kung may mga substandard din pa ng mga flood control project. Ayon sa kanya, nasa ICI na ang investigation nito. Emil, mula rito sa Talisay City, binisita rin ni Secretary Dizon ang Mandawi City na isa ring grabing naapektuhan ng baha dito sa Cebu. Dadalaw din daw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng Bagyong Tino sa loob nitong linggo. Samantalang patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa mga nawawala dahil sa matinding baha dala ni Bagyong Tino. Emil?
Salamat at ingat. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Umakyat na po sa halos 100 ang latest na bilang ng mga nasawi sa lalawigan po ng Cebu. Ilan sa mga ito'y inanod ng baha. Nagpapasaklolo na ang Kapitolyo sa palasyo dahil posibleng marami pang natangay. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Binalot ng hinagpis ang mga pamilyang namatayan sa barangay Kutkot, bayan ng Liloan sa Cebu. Dahil sa barangay pa lang na ito, umabot sa 35 ang naiulat na nasawi base sa post ni Mayor Aljo Frasco. Pawang mga inanod ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino madaling araw kahapon. Ikinuwento ng isang ina kung paano nawala ang kanyang 5 taong gulang na anak. Naduot mi sa gaplon, pagduot ako sa gaplon. Nahayang pa na ako ang papa. Sumuna na nawa ako alam, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa bayan ng Compostela, 15 ang nasawi. Dito makikita kung paano umabot ang baha hanggang sa bubungan ng mga bahay. Sa Mandawi City naman umabot sa 12 ang nasawi. Malaki rin ang idinulot doong pinsala ng bagyo. Kwento na isang konduktor, nalubog sa baha ang lahat na 200 buses nila kaya hindi na muna magamit. Ang Samoa na unta nga, bisag gamay nga ka ng ayuda lang, hinabang ba kay kami, di may makapasalig nga makabihay mi dayon. Kay tungod po na sa pagtinabangay, pag ayuan ng mga sakyan na mo diha, malimpyuhan nga makadagan mi. Sa ngayon, mayroon ng 97 ang kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. Ayon kay Gobernador Pamela Baricuatro, humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operation dahil naniniwala siya na mas marami pa ang natangay ng baha. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa silang tabang. So we've already talked to Malacanang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro. So the ILG, so that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, from AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholders para maibalik agad ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Para sa GMA Regional TV Balitang Bistak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. 15 years of love, laughter, and shared dreams. To say thank you sa mga tagahanga, gustong mag-give back ni Alden Richards sa mga naniwala at di bumitiw sa binatilyong City Soy na nagsimula sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna. Ang iba pang detalye, ichichika ni Aubrey Carampel. Alden Richards is gearing up para sa 15th anniversary niya sa showbiz. Ang espesyal na milestone na ito, gusto raw i-share ni Alden sa mga sumuporta sa kanya mula nang nagsimula siya sa industriya noong 2010. Sa Instagram, may patikim na sa kanyang gaganaping anniversary fan meeting. Soon ay i-reveal na raw nila ang detalye para rito. Si Alden may exclusive na pasilip din sa behind the scenes ng kanyang anniversary photoshoot. Nami-miss ko lang doing events like this to be immersed in the presence of my supporters kasi ever since a lot of people who really know me personally, I never really neglected the fact that time is a very valuable gift you can give to someone, most especially your supporters, di ba? Indeed, Alden is moving forward but also going back to his roots. Dahil ang event ay gagawin mismo sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex sa December 13. Sa tinagal-tagal ko sa industriya, hindi pa ako talaga nakagawa ng isang malakihang event sa community kung saan ako lumaki. It's just a small thing to say thank you and to show my gratitude to these people who have supported me, especially sa mga kababayan ko sa Santa Rosa, Laguna. Bago yan, may mga series of events at activities ding gagawin si Alden na may kinalaman din sa kanyang iba't ibang advocacy. The essence of
of everything we're doing for my 15th anniversary is giving back. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 50 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.